Bawak wartawab shalanawa, Bawak wartawab shalanawa, abayahawa syabasyamayan, abayahawa shabashamayam, salaka lanawa, salakaranawa, ail kataa yanawa, ay kataayanawa, watawadalak ail damak, watawatalak aldamak, sasatap at kataa yanawa, sa satap at kataayanawa, kalhalal hawadla abayahawa alhayam, malhalal na wadla, abayahawa alahyan, basam syayak yahawa syay, Asya masyayak yahawashay, basam raw kakadas, Masyam hadas, yaman. Yaman. Yan. Okay, nandito na tayo sa chapter 2 ng the first book of Maccabees. Sa unang aklat ng Macabeo. So, okay. Tingnan natin ang kasunod na kabanata. Mukhang maganda ito. Dito makikita natin mga pasaway ng mga Hebrew Israelite dito panahon nito eh. Walang tulong ni Abba Yahweh dahil pasaway nga eh. Okay. Basa. Ang unang aklat ni Macabeo, Kabanata 2, verse 1 to 70. Noong panahong iyon, isang saserdote mula sa angkan ni Warib ang umalis sa Jerusalem at nanirahan sa Modin. Siya'y si Matatias, na anak ni Juan, at apo ni Simeon, na saserdote. May 5 siyang anak na lalaki. Ang mga ito ay si Juan, na tinatawag ding Gadi, si Simon, na tinatawag namang Tasi, si Judas, na tinatawag na Macabeo, si Eleazar, na tinatawag na Abaran, at si Jonathan, na tinatawag namang Afo. 5 ang anak ni Matatias. At yung 5 niya, yung bigatin dito, ito si Judas na tinatawag na Macabeo. So, ito yung mandirigma. Okay, tuloy tayo. Nasaksihan ni Matatias ang kalapastangan ng nangyayari sa Judea at sa Jerusalem. Nasabi niya ang ganito, "Bakit pa ako ay pinanganak para masaksihan ko ang kaapihan ng aking mga kababayan at ang pagkawasak ng banal na lungsod? Magwawalang bahala na lamang ba ako samantalang ganito ang ginagawa ng kaaway sa lungsod at sa templo? Parang lalaking walang dangal ang templo ng alahayam. Mga gamit ay sinimot, mga sanggol ay dinurog, at kabataan ay tinuhog. Mga palasyo'y kinamkam ng lumupig na dayuhan." O, pansinin mo ha. Nakita ni Matatias yung nangyayari sa bansang Israel na talagang kawawa talaga sila sa mga hintel. Yung hari nga si Antioco Epifanes. Walang proteksyon ni Abba Yahweh kasi maraming mga Hudyong mga taksel, mga double kara. Hindi tapat talaga sa kautusan sa Torah ni Yahweh o sa pagsamba ng Sabat, mga tulibagbag. Walang proteksyon ni Abba Yahweh. Nasaksihan niya ni Matatias. Sabi niya, bakit pinanganak pa ako na masaksihan ko ang mga nangyayari sa bansa? Parang ako, mapaiyak din ako. Kasi ito yung mga lahi kasi natin, yung mga remnant Hebrew Israelite tayo, kung bakit tayo napunta rito, dito na tayo napanganak. Dahil sa mga ninuno nga natin, mga pasaway talaga. Pero kung tapat lang, kahit ilan pang bilyon o trilyon na mga kaaway, talo. Paulanan lang ni Abba Yahweh yung mga granizo, yung mga bato na yelo. Yun lang katapat yan. Saka yung mga anghel tumulong sa pagdigma ng mga kaaway. Kaya lang ito, pag pasaway kasi, ang nangyari, wala nang proteksyon. Ito nasaksihan ni Matatias.
Kawawa talaga ang mga Israelita. Pero mo ba, mga bata pinatay, tinuhog pa? Pinabayaan na lang ni Yahweh kasi pasaway kasi. Yun ang sinabi ko, sa ating mga remnant Hebrew Israelite dito, pag mga pasaway, tiwalag talaga yan. Hindi pwedeng kusintihin mo yun. Dahil madadamay tayo sa kasalanan niya. Yung ginawa ni Akan, siya lang nagkasala, ha? Damay buong Israel, talo sila sa iyay. Ganun yun. Ito naman mga pasaway, akala siguro nila hindi sila pasaway. Akala nila hindi sila pasaway, akala nila tama yung mga ginagawa nila. Mali. Hindi sila sumunod sa turay. Ano yung kautusan ni Yahweh, sundin talaga yan. Okay, tuloy tayo. Napaiyak tayo dito. Basa. Palamuti ay sinamsam, kalayaan ay inagaw, at sila'y inalipin pang lubusan. Dating kay gandang dambana, tingnan ninyo ngayon at sira. Kanilang nilapastangan ng templo ni Yahweh. Ano pa ang halaga ng mabuhay? Sa tindi ng dalamhati, sinira ni Matatyas at ng kanyang 5 anak ang kanilang kasuotan. Nagsuot sila ng damit pangluksa at nanangis ng buong pait. Ang mga opisyal ng hari na inatasang pilitin ang mga taong sumamba sa mga Diyos-Diyosan ay nagtungo sa lungsod ng Udain upang utusan ang mga taga roon na maghandog sa mga altar ng pagano. Oh, kita mo yun, ha? Ang mga Hebrew Israelite ng iba mga taksil o libagbag, nahawa na sila sa mga doktrina ng mga pagano. Lalo na sa ating bansa. Ito, Pilipinas, na bansang offer dati. Na ang ating mga ninuno dito natapon, tayo ang mga kapu-apuhan. Yung mga pagano, ang practice-yung birthday, hindi mo ba alam na yung mag-birthday ka, maglagay ka ng kaluluwa sa mga demonyo? Nagkakaroon sila ng... At ang mga demonyo magkaroon ng kaluluwa, pwede na sila magmulto. Eh ngayon, malapit na ang February 14. Sipingan na illegal possession of shipping. Satanic practices yan. Satanic celebration. Cornelia Festival. Yun ang nangyari kung bakit sila, pero mo ha, silang Matatyas, yung 5 niyang anak, pinunit lang mga damit nila. Gilagyan lang abo. Nagluksa sila, nagtangi sila. Bakit ka dito? Ano nangyari ng aming bansa ngayon? Bakit? Dahil kasi sa mga pasaway na ibang mga Hebrew Israelite. Ngayon, sa atin ngayong kapanahonan, nakikita natin ang mga error ng mga Hebrew Israelite, na mga taksil, mga pasaway, na nahumaling sa mga doktrina ng mga pagano. Dapat may aral tayo at hindi natin sila gayahin para hindi mangyari sa atin ang nangyari sa kanila. Nakakalungkot nga eh. So yan. Kayong nanonood sa YouTube channel na mga Remnant Hebrew Israelite, minsan tumatawag pa kayo sa mga fallen angel. Doon ninyo sinundan yung Bible na doctorated, Bible na corrupted, Bible na product by Vatican Canon Law. Nandoon pa rin yung mga pangalan ng mga fallen angel na sinamba ng isang katauhan. Nakita ko yung mga ibang remnant Hebrew Israelite, tumatawag pa, gagamit pa ng God, God, Lord, Lord. Baal yan, Satanas yan. Alam natin, ang title ni Yahweh ay Alahayam. Binago pa ng iba, ginawa pang Alahaya. Walang Alahaya mabasa sa original scripture. Alahayam o Alahay o Allah. Allah, Alahay, Alahayam. Yun na yung tatlo. Walang Alahaya.
Nagsasarili kayo. Mga pasaway nga kung bakit ang bansa natin lubog. Maraming mga Pilipino na ang iba mga rimnan Hebrew Israelite naghirap. Halos walang makain. Nagkaroon tayo ng presidente bangag na adik na magnanakaw. Nasabi pa ni Biani, pitos pa lang ako, magnanakaw na kayo. Gialaw ni Abay Hawaya dahil tayo kasi mga pasaway ang mga rimnan Hebrew Israelite na nandito sa ating bansa. Ang mga rimnan Hebrew Israelite nandito ay tribe of Aser, tribe of Naphtali, tribe of Zebulun, and tribe of Manasseh. 4 lang. Walang tribe of Levi rito. Libi, nasa India, nasa iba, sa USA. Walang Libi dito. Judah, wala rin dito. 4 lang ang tribo nandito na punta sa atin. Zebulun, Naphtali, Aser, at saka Manasseh. Ang sayaw ng tinikling daan o singkil daan, sayaw ng Manasseh. Nandito ang Aser. Mahilig yan sa ilog ang Aser. Tribe of Aser. Gusto niya manahan sa ilog. Ano ba? Tagalog, taga-ilog, Subano, taga-Suba, ilog. Yan ang patunay na may tribe of Aser dito. Zebulun. Zebulun. Naphtali sa Mindanao. Tayong mga rimna na 4 na tribo nandito sa ating bansa, dapat tumino tayo para hindi natin maranasan ang naranasan panahon nila ni Matatias, yung 5 niyang anak na isa doon, si Judas Maccabi. Yan ang nangyari kung bakit sinabi rin mga bata, pinapatay, tinutuho. Ganon katinding hirap na raanan nila. Walang proteksyon ni Abay Hawa dahil pasaway nga. That's why nga tayo, iwas tayo sa pasaway. Sumunod tayo sa Torah. Sumunod tayo kung ano yung kautusan ni Abay Hawa. Sundin natin. Tuloy tayo. Maraming Israelita ang lumapit at nagtipon-tipon sa paligid nila. Naroon din si Matatias at ang 5 niyang anak. Nilapitan ni Matatias ng mga kinatawan ng hari at sinabi, "Ikaw ay pinunong iginagalang dito at sinusunod ng iyong mga kamag-anak. Manguna ka sa pagtupad sa utos ng hari, gaya ng ginawa ng mga hintil at ibang mga taga-Judea at Jerusalem. Gawin mo lang ito ay tiyak na mapapabilang ka at ang iyong mga anak sa mga kaibigan ng hari at gagantimpalaan kaniya ng pilak, ginto at iba pang regalo." Oh, yan ang pang-akit nila eh. Gantimpalaan ka ng mga pilak, ginto, at mga regalo. Ito naman mga taksel, dito lang tayo sa atin, wala naman pala sa atin. Tanggapin natin mga doktrina ng mga pagano. So yan ang nangyayari sa kanila. Pero, nagustuhan ko kay Matatias, hindi talaga siya nagpadala ng mga ganon. Pero sa atin lang, patugtugin ng keyboard, babayaran ng 300. Okay na sa kanya. Nagdubol kaara na. Ito namang isa, pupunta kasi may ibibigay na grocery. Ito pilak, ginto, at iba pang mga regalo. Basta sumunod lang sa turo nila. Yun na nga, na hindi tayo magpapadala. Ano yung kautusan na inaatang sa atin ng ating Creator na si Abay Hawa Al-Hayab? Sumunod na lang tayo, wag na tayong kukontra sa hirap at sa ginawa. Kaya lalong mapahirapan tayo, mapabayaan tayo ni Abay Hawa, walang proteksyon dahil pasaway nga.
Si Aba Yahawa, pag makita niya mga anak ng pasaway, tuwayaan lang niya. Wala nang proteksyon. So yan ang nangyayari sa kanila ngayon. Okay, tuloy tayo. Ngunit malakas na sumagot si Matatias. Kahit lahat ng bansa ay sumunod sa hari at dahil dito'y nilabag nila ang pananampalatayang ipinamana ng aming mga ninuno. Kami ng aking sambahayan at mga kamag-anakan ay tutupad pa rin sa kasunduang ibinigay sa aming mga ninuno. Huwag nawang ipahintulot ng alhayam na sumuway kami sa kanyang mga utos. Ang gandang sagot ni Matatias eh. Ayaw di sila nagpadala ng mga ginto, pilak, paano pa mga regalo. Sabi niya, huwag nawang ipahintulot ng alahayam na sumuway kami sa kanyang mga utos. Yan ang magandang kaugalian ni Matatias. Tsaka sa 5 anak niya. Okay, tuloy tayo. Hindi kami susunod sa gayong ipinagagawa ng hari at lalo namang hindi kami magtataksil sa kautusan ni Yahawa na pinamana ng aming ninuno kailanman. Katatapos pa lang na magsalita si Matatias ng isang kapwa Hudyo ang kitang-kitang lumapit sa dambanang nasa Modain at naghandog bilang pagsunod sa utos ng hari. Nang makita ito ni Matatias, napuot siya. Gayon may makatwiran ang pagkapuot niya. Nilapitan niya ito at pinatay sa harap ng dambana. Kita mo? May taksil. May double karang Hudyo. Anong ginawa? Makatwiran ang ginawa ni Matatias. Pinatay niya. Yun talagang sa Old Testament. Yung Nate sa nanay, dapat patayin yun eh. Kaya lang, sinabi kasi ni Apostol Pablo, itiwalag na lang sa kapulungan ang mga pasaway. So, ginawa natin, tiwalag na lang sila. Pero sa lumang tipan, naku, patayin talaga yan. Pero itong dalawa naman na pasaway, akala nila tama yung mga ginawa nila, hindi nila alam, mali. Yung isip na nilinglang, gumamit pa ng abogado. Akala nila madala ko sa abogado niya. Okay, tuloy tayo. Pinatay rin niya ang sugo ng haring pumipilit sa mga tao na maghandog sa dambanang pagano. Pagkatapos, sinira niya ang dambana. Sa ganitong paraan, ipinakita niya ang kanyang pagmamalasakit sa kautusan ni Yahawa gaya ng ginawa ni Pinehas nang patayin nito si Zemre na anak ni Salo. Matapos gawin ito, isinigaw ni Matatias sa buong lungsod ang ganito. Sino mang tapat sa tipan ng alhayam at tumutupad sa kanyang mga utos ay sumunod sa akin. Pagkatapos nito, siya at ang kanyang mga anak ay namundok. Iniwanan nila ang lahat ng kanilang ari-arian sa lungsod. Yan. Namundok sila. Kasi pag hindi sila mamundok, lulusubin sila ng mga tauhan ng mga sundalo ng hari. Kasi pinatay yung inutusan ng hari. Pati yung Hudyo na double kara na naghandog din sa paganong paghandog. Ganon kung bakit sila nagkaroon ng kahirapan. Dahil kasi sa mga pasaway. Na tayo dito, nagtuturo tayo para ipabatid sa kanila na hindi tayo pasaway, tumino tayo para walang palo na dumating sa ating buhay. Instead pagpapala na dumating, pagpapalo na. Yan ang nangyari. Tuloy tayo. Nang magkagayoy, marami sa mga naghahangad ng katarungan
at susundin ang utos ni Yahweh at sila'y pumunta sa ilang sa kabundukan upang manirahan doon. Sila at ang kanilang mga anak at ang kanilang mga asawa at ang kanilang mga hayop sapagkat ang mga paghihirap ay lalong lumala sa kanila. Ang ganitong paglikas ay nakarating sa kaalaman ng mga opisyal ng hari na nasa lungsod ni David sa Jerusalem. Nalaman nila na ang mga ayaw sumunod sa utos ng hari ay nagsipagtago sa ilang. Maraming mga tauhan ang humabol at inabutan nila ang mga ito. Humimpil muna ang mga ito sa ibayo at humandang salakayin ang mga tumakas pagdating ng araw ng pamamahinga. Yan talaga. Araw ng Sabat yun, ha? Gusto nila talagang Lulusobin sila. lumusok kaya hindi makakilo sila. Ngayon, ano nangyari? Kawawa ang mga ninuno natin noon. Bakit nangyari yan? Walang proteksyon ni Abba Yahweh dahil sa mga taksil na mga Hudyo, na mga double kara nadadala sa pilak, sa ginto, o sa mga regalo. Ngayon, tayo, kayong nanood sa YouTube channel ng mga Remnant Hebrew Israelite, kayo ba'y makipag-compromise sa mga katuruan ng mga pagano? Tandaan natin, yung mga celebration ng mga Christian, pagano po yan. Satanic po yan. Mga pangalan na kalagay sa 66 book ng Bible, puro pangalan ng Pauline Angel yan, nga naging mga satanas na tinawag sinasamba. May isang classmate ko sa masteral. Patay na. At least, nasabihan ko siya. Talagang pinaglaban niya ang Pauline Angel. Dahil hindi naman niya alam na Pauline Angel satanas yun. Alam ko, nasa Hades na siya ngayon. Yan ang nangyari. Kaawawa. Yun ang dahilan kung bakit tayo puspusan tayo ng aral para magising ang mga tulog ng mga Remnant Hebrew Israelite, pati yung mga hintil na mga ilik, na mga binhi ni Yahweh, na mga hintil, na magising din. Kampante na kayo sa 66 mo, kinagisna na namin to. Kinagisna ko na God talaga ang tawag. Lord, Jehovah, Yahweh, Elohim, Jesus Christ. Yan lahat na yan ay fallen angel nga naging satanas. Paano ka mapuntang langit at tinatawag mo mga fallen angel na mga satanas? Di magsama-sama kayo sa impyerno. Doon ang bagsak nila eh. Yung puspusan tayong nangaral at binabatid namin ang katuruan dito sa Akwat ng Makabiyo para malaman nyo anong nangyari ng mga Hebrew Israelite panahon nila, kung gaano sila naghirap dahil sa pasaway ng mga Hebrew Israelite. Gusto ba ninyo mangyari din sa atin ang nangyari sa kanila? Yan. Tuloy tayo. Bago sumalakay, ay binalaan muna sila. May panahon pa. Lumabas kayo at sundin ang utos ng hari at hindi namin kayo papatayin. Sa panawagan nila'y ganito ang sagot, hindi kami lalabas. Hindi kami susunod sa utos ng hari na lapastanganin ang araw ng pamamahinga. Kaya't lumusob agad ang mga kawal ng hari. Ngunit hindi lumaban ang mga Hudyo. Ni isang bato'y hindi sila naghagis. Hindi rin nila nilagyan na ng pananggalang ang bungad ng mga yungib na pinagtataguan nila. Kita mo ha, lulusobin na sila. Na pwede pa kayo magbagong isip, susunod na kayo sa mga sabi ng hari na mga pagano ng sambahin at lapastangan ng araw ng Sabat. Yung problema, nilapastangan pang araw ng Sabat.
Tapos nilipat pa nila ng unang araw. Ang Sabat na Saturday, nilipat nila ng unang araw, Sunday. Pero mo, grabe. Hindi yan Sabat ang Sunday. First day of the week yan, ang Sabat Saturday. Dahil sa original scripture, ang panglimang araw ay Thursday. Pang-anim, Friday. So yan. Yan ang nangyari. Tingnan mo sila. Kahit lapastangan, minsan kasi marami kasi kung paninda sayang sa bado. Yeah. Kailangan magtrabaho kaya hindi ka uwi. Kailangan magtrabaho. Paano kami mabubuhay pag di magtrabaho kami? Isabat yan eh. May mga pasaway talaga eh. Mahina talagang ito. Ito na ngayon ang tribulation nila eh. Tuloy. Ang sabi nila, mamamatay kaming malinis ang aming budhi. Ang langit at lupa ang saksi namin sa walang katarungang paglipol ninyo sa amin. Sa araw nga ng pamamahinga, nang sumalakay ang mga kawal ng hari, may 1,000 tao ang napatay. Kabilang ang mga ina at mga bata. Pati ang kawan nila ay nalipol rin. Ang nangyaring ito ay nabalitaan ni Matatias at ng kanyang mga kaibigan. At ipinagdalamhati nila ito. Napag-usapan nila, kung hindi tayo magtatanggol sa ating sarili laban sa mga pagano, gaya ng ginawa ng ating mga kapwa Hudyo, ay mauubos tayo. Yan. Yan sa tamang isip ni Matatias. Dahil ang gagawin kasi ng mga pagano, ang kanilang paglusob, itapat nila ng Sabat para hindi lumaban. Ang sabi niya, ay hindi, labanan natin kahit araw na Sabat, mauubos tayo dito. Pag gano'n. Hindi naman nagtatabaho sila ng Sabat, kundi nagdepensa ng sarili kung gigirahin sila ng araw na Sabat. Kaysa magpataraan na lang sila para mamatay. So yan ang tribulation nila. May mga tapat na mga Hudyo pero may mga pasaway kasi. Damay. Dahil nahumaling sa ginto, sa pila, at sa mga regalo. Ganon rin, nahumaling sa 300, natugtog ng keyboard sa pagsamba ng simbahan ng pagano. Tapos ito naman, simbahan ng pagano, may mga grocery. Wala talaga eh. Ang babaw. Tapos naghanap pa ng katarungan. Anong katarungan? Wala kang katarungan. Pasaway ka eh. Dapat patayin ka eh. Tuloy tayo. Kaya noon day nagkaisa sila. Mula ngayon, kahit araw ng pamamahinga, lalaban tayo upang hindi tayo matulad sa mga Hudyong kasamahan nating napatay nang walang laban sa kanilang taguan. Isang pangkat ng matatapang na Hudyo ang sumanib sa kanila. Ang mga ito'y mga tapat na tagasunod ng kautusan ni Yahweh. Naragdagan pa sila ng maraming tumatakas dahil sa nangyari. Nagkasundo silang magsama-sama at bumuo ng isang hukbo. Yan. Itong grupo ni Matatias, kasama yung 5 anak niya, talagang pinagtanggol nila ang Torah, ang kautusan ni Yahweh. Lalaban tayo. Dahil mauubos tayo dito. Pag yung naghari-harian sa atin, mga pagano, pasusundin tayo sa pagsamba sa kanila sa mga pagano ang pagsamba. Yung mga kapwa nilang mga napasaway, pinapatay nila. Okay, tuloy tayo. Sa matinding galit ng mga ito, pinagpapatay nila ang mga nagkakasala at lumalabag sa utos ng alhayam. Ang mga nakatakas ay napilitang sumama sa mga hintil para maligtas. Ang mga altar ng mga hintil ay winasak ni Matatias at ng kanyang mga kasama. Lahat ng batang hindi tuli na matagpuan sa Israel ay pilit nilang pinatuli. Tinugis nila ang mga mapagmataas at mga hambog na pinuno
ng mga hintil na tumakas. Kaya't ang kilusan ni na Matatyas ay lumaganap sa buong bansa. O yan. O, pansinin mo to ha. Pinagpapatay nila ang mga nagkakasala at lumabag sa utos ng alahayam. Patay talaga. Patay talaga. Mabuti lang, may sinabi si Apostol Pablo na itiwalag lang ang mga pasaway. Kasi sa panahon na natin, tiwalag na lang. Pero sa lahat, papatayin. Kita mo yung mga membro ng Islam, mga Muslim. Pag umalis sila sa Muslim, mag-Christian sila, papatayin yun. Sinundan nila ang turo ng, kasi ang teaching ng Quran at saka teaching ng original ancient Hebrew, halos pareho ang katuruan. Saan ba galing ang mga Muslim, mga Islamic? Mati ni Abraham. Lahi ni Abraham yan eh. Ketura. At Ni Ketura at saka ni Hagar. kay Ismael. Eh mga Hebrew Israel, mula sa lahi naman ni Sarah. Pareho ang katuruan. Muslim ka, naglipat ka sa Christian, papatayin ka. Hindi ganun. Alam nilang pag-ano talaga. Oh, makita ikaw ay isang lalaki o babae na may asawa. Nakipagtalik ka sa hindi mo asawa, papatayin. Hatol kamatayan. Para huwag pumasan. Pero itong approaching na February 14, nako, puno ang hotel, apartel, nagsisipingan na walang kasal. Puno ang luneta. Oh, nagdidit doon. Puno ang circle. Grabe. Satanic practices, satanic celebration. Hindi pwede sa mga remnant Hebrew Israelite yan. Hindi pwede sa mga Islamic yan, sa Muslim. Papatayin talaga yan. Doktrina ni Satanas yan. Tapos yung heart naman nila ay satanic heart. Pork ng ulo ng kapatid. Tingnan mo yung ano ba talagang hugis ng puso ng tao. Hindi naman ganyan na ganun. Satanic heart yan eh. Hindi yan hugis ng puso ng tao. Symbolize yan sa matulis ng babae. So yan. Ngayon dito, nakita nila maraming mga support. Mga bata, pinatuloy nila. Pilit na pinatuli. Oh. Oo, pilit na tuliin. Dahil yun ang kukusan sa tura. Yan ang tura. Kailangan tuli, covenant po yan ni Abraham at kay Hawa. Na lahat ng lahi niya kailangan patuli. Keep on. Keep on. Tuloy. Walang support. Okay, tuloy tayo. Sa ganitong paraan, ang utos ng alahayam ay napangalagaan at hindi nagtagumpay ang hangarin ng mga hintil at ng hari nila na wasakin ito. Ang takdang panahon ng kamatayan ni Matatyas ay dumating. Ngunit bago siya namatay, sinabi niya sa kanyang mga anak, laganap ngayon ang karahasan at paghihirap. Mga mapagmataas ang nasa kapangyarihan at tayo'y hinahamak. Kayo, mga anak ko, ay dapat maging matapat sa kautusan ni Yahweh. At kung kinakailangan, ay handang ibuwis ang buhay para sa tipan ng alahayam sa ating mga ninuno. Oh, yan. Yan ang bilin kasi matanda na sa Matatyas eh. Ibilin na sa mga lima niyang anak na lalaki. Na kailangan talaga sundin ang kautusan ni Yahweh o ang Torah. Kung sakali ibuhis ang buhay para sa pagdepensa sa kautusan ni Yahweh. Ngayon, tayo naman dito ngayon, tayo na yung marang Makabyo o mga lahi ni Matatyas na lumalaban talaga. Kasi ang ibang remnant Hebrew Israelite, ginagamit pa rin Bible pa rin ang mga corrupted. Mamention pa nila ang God, ang Lord. Fallen angel yan, Satanas yan. Si Gadrilo. Si Baal.
Sipan. Yun ang nangyari kung bakit tayo nagkawatak-watak pa rin, dumaranas pa rin ng kahirapan, walang totally full protection mula kay Hawa kasi may mga pasaway pa. Ngayon, lumalaban tayo sa kautusan ni Hawa. O, tuloy. Alalahanin ninyo ang ginawa ng ating mga ninuno noong kanilang kapanahunan. Sundin ninyo ang kanilang halimbawa at kayo'y gagantimpalaan ng karangalan at lubos na katanyagan. Hindi ba't si Abraham ay sinubok at nagtagumpay? At dahil dito'y itinuring ng alahayam bilang isang taong matuwid. Sa panahon ng kahirapan, sinunod naman ni Jose ang kautusan ni Yahwa at siya ay naging tagapamahala ng Ehipto. Dahil sa maalab na paglilingkod ng ating ninunong si Pinehas, natamo naman niya ang kasunduan ng walang hanggang pagkasaserdote. Sa pagtugon ni Josue sa utos ng alahayam sa kanya, siya ay naging hukom ng bayang Israel. Kabisado ang story ni Matatias na binanggit sa kanyang mga anak na kailangan sundin natin ang Torah, ang kautusan ni Hawa. O, tingnan mo si Joseph. Naging gobernador sa Egypt dahil sinunod ang utos ni Hawa. Alam niya na hindi pwede sipingan isang babae pag hindi asawa. Tumakas siya. Dahil tinukso siya asawa ni Potiphar. O, si Pinias, pinatay na yung nagsiping sa isang binigyan siya ng mga lahing mga saserdote. Tapos, si Joshua, ginawang hukom sa Israel. Dahil masunurin nga. So, mahalaga ang pagsunod. Kaysa handog. So, yun ang binanggit na na doon kay Samuel Ang pagsunod ang pinaka-importante. Obedience the law. Okay. Natamo naman ni Caleb ang bahagi ng lupain bilang pamana, sapagkat katotohanan ng kanyang ibinalita sa kapulungan ng Israel. Si David ay mapagmalasakit at natanggap niya ang pangako ni Yahwa na mananatili bilang hari ang kanyang sambahayan. Sa masigasig na pagpapatupad sa kautusan ni Yahwa, si Elias ay iniakyat sa kalangitan. Dahil sa pananampalataya, nina Hananias, Azarias at Misael, sila'y naligtas sa maningas na apoy. Si Daniel ay iniligtas naman mula sa bibig ng mga leon dahil siya ay isang taong matapat. Yan. Yan ang sinabi ng Matatias sa kanyang mga anak. Hindi niya gamit ang sample ni Solomon, ni King Solomon, dahil double karas King Solomon Si David lang, yung tatay. Matitino lang yung sample. Asarias at Misael. Ito yung sa katabing tigo, Matitino lang yung ginawang sample. niya. Sinunog sa pugon. So yan, talagang bago namatay si Matatias, talagang pinagbilinan, tinuruan talaga, dinoktrinahan talaga niya ang mga anak niya na ito ang gawin. Ito ang ginawa ng ating mga ninuno. O ito rin. Ngayon naman, sa atin, doktrinahan natin sa Torah, sa kautusan ni Yahwa, ang mga remnant Hebrew Israelite na nandito ngayon. Na sinusundan natin, nalaman natin sa original scripture na meron tayo. Hindi yung scripture na product by Vatican Canon na 66 book, na dinoktor na, binago na, kinurap na. Mga pangalan ng Paul in Angel na naging Satanas. At yan ang sinamba, yan ang sikat na Biblia sa buong mundo na talagang pinuri nila. Walang kamalay-malay, tinatawag nyo mga Satanas.
Tuloy tayo. Kaya nga, pakakatandaan ninyo, ang lahat ng salinlahi na nagtiwala sa Yahawa ay hindi nang hina kailanman. Huwag kayong matakot sa banta ng mga makasalanan, sapagkat ang kanilang katanyagan ay magwawakas. Mamamatay sila at uubusin ng mga uod ang kanilang bangkay. Maaaring sila'y lubos na kinatatakutan ngayon, ngunit tiyak na darating ang panahon na anumang bakas nila ay hindi na makikita. Ang kanilang mga masamang plano ay kasamaang maaagnas ng kanilang mga bangkay. Yan. Na huwag kaingitan yung mga masasama. Yung mga hintil na mga sikat sila ngayon. Pero balang araw, sikat supoy na yan. Kakainin ng mga uod yung kanilang mga ano. Doon sa impyerno yan, inuud yung kaluluwa na doon nakain. So, talagang tinuruan talaga ng husto, hinubog talaga ng husto ni Matatias yung 5 niyang anak bago siya namatay. Kaya lang, ang iba kasi, tulibagbag, kasi nagkulang sa paghubog ang magulang sa anak. Pagka wala na magulang, ang anak na ang susunod, wala na. Kulang sa turo. Ayun, tulibagbag. Matatangay sa mga paganong practices ng celebration. Hubog talaga. Yun ang dahilan kung bakit tayo nagturo, naghubog, para maghubog, at ang sunod naman, maghubog, para masunod talaga ang tura, ang kautusan ni Yahweh. Kaya tuloy tayo. Mga anak ko, magpakatatag kayo at patuloy ninyong ipagtanggol ang kautusan ni Yahawa. Kayo ay dadakilain sa pamamagitan nito. Si Simon ay turing ninyong ama, kahit siya ay inyong kapatid. Ang anak kong ito ay marunong, kaya't siya ay inyong pakinggan lagi. Si Judas Macabeo ay kilanlin ninyong puno ng hukbo. Siya ay mandirigma na mula pa sa pagkabata, at siya ang mangunguna sa inyong pakikidigma laban sa mga kaaway. Si Simeon, ito rin yung ama. Pero si Judas Macabeo, yan ang gawing pinuno ng mga hukbo, mga digmaan. Dahil bata pa yan, sanay na sa digmaan yan. Action star talaga ito si Judas Macabeo. Itong Maccabi. That's why nakapangalan sa kanyang aklat First and second book. Okay, tuloy tayo. Ipunin ninyo ang lahat ng sumusunod sa kautusan ng Alahayam at ipaghiganti ninyo ang ginawang paglapastangan sa inyo. Gumanti kayo sa mga hintil dahil sa ginawa sa inyo at tuparin ninyo ang isinaad sa utos ni Yahweh. Matapos basbasan ni Matatias ang kanyang mga anak, namatay siya. At namatay siya noong 146 na taon. At inilibing siya ng kaniyang mga anak sa mga libingan ng kaniyang mga ninuno sa Muden. At ang buong Israel ay nagluksa ng may malaking pananaghoy para sa kaniya. Ilang taon siyang namatay? Si Matatias? 146. 146. Ha? 46. 146. 146. 146. 146 ang edad. Matanda na talaga. Hindi, no? Umabot siya ng gano'n. 146 So, years. namatay siya sa katandaan, hindi siya namatay sa gira. 4 na taon na lang, 150 na. So, ganun. 146. Pero maganda, tinuruan niya ng gusto ang kanyang mga anak na kailangan tuparin. Tuparin ninyo ang isinaad sa utos ni Yahweh. Tuparin talaga. Kaya lang, nagkaroon ng problema ang bansang Israel, tayo na mga rimna na nagkalat sa 4 na sulok ng mundo. Kasi may mga rimnan Hebrew-Israelite na hindi pa rin matino, hindi pa rin sumunod sa Torah, tulibagbag pa rin.
doon pa rin sumunod sa mga turo ng mga pagano, na doktrina ng mga pagano, celebration ng mga pagano, yung birthday, yung Valentine's Day, yung ano pa nila, yung New Year nila. Hindi yan totoong New Year. Christmas. Tapos yung Pasko nila. Christmas. So, yan ang nangyari eh. Kung bakit tayo, nandito pa rin tayo sa kahirapan, kasi sumusuway. Ngayon, itong mga pasaway dito, tanggal, iwalag, para hindi tayo madamay. Yun lang. Sa kanila, pinapatay talaga nila ang mga pasaway. So, nakita natin ang ating mga ninuno. Napag-aralan na natin ang Book of yung Jasher, gaano yung protection ni Yahweh sa mga Hebrew Israelite na masunurin. Ito may tulibagbag na, wala na protection. Mabuti naman, may ilan pa mga Hebrew Israelite na lumalaban. Katulad nito nila ni Matatias, nila ni Judas Maccabi. Yan ang nangyari. Sumunod na lang tayo, huwag na tayong kukontra. Dito nagtapos ang ating tayo na dako sa panalangin. Hallelujah. Salamat sa ating mga natutunan. Tayo manalangin. Po aming alahayam, tunay nga po na sa inyo lamang kami makakatagpo ng ganap at tunay na proteksyon. Ang iyong pagkiling at pagsama, ang siya pong aming kayamanan, at anuman ang aming kalagayan sa buhay. Kami po ay patuloy na dedepende sa inyo at ang po naming dalangin na ang mga araw na susunod ay maging kaganapan ng lahat ng plano mo sa pagsasaayos ng iyong salita na ito ay matranslate na from original ancient Paleo-Hebrew to English, Tagalog, and Cebuano at sa iba pang mga lingwahe kung inyo pong luluubin. Ang aming pong kailangan ay ang budget at patuloy po na itong aming mga kasamahan ay patuloy na magkaroon ng sapat na halaga upang mabuhay at pagtuunan ng pansin ang pagsasayos ng iyong mga salita. At higit sa lahat, at ipagpatuloy namin ang misyon na ipangaral ka sa lamang dako ng Pilipinas, sa mga lansangan, palengke, at iba pang lugar na maikot namin ang bansang ito. Kami po ay tatayo at patuloy na tatayo upang ipahayag ang iyong banal na pangalan, ang iyong mga paraan at pagliligtas, naway malaman ng lahat ng mga remnant na naandito sa bansang ito. O Yahweh, nawa ay inyong pakinggan kami sa mga araw na ito at patuloy na ang salita mo ay mahayag sa lahat ng mga nagdadalawang isip dahil wala silang nakikitang basihan. Tulungan mo kami na mapulpid ang lahat ng mga planong ito at magkaroon ng katagumpayan sa mga araw ng buhay ni Bishop Alima at ng aming mga magulang, ng aming mga kapatid, ng aming mga mahal sa buhay. Ang papuri, pagdakila at pagluwalhati sa iyo ay hindi lamang mananatili sa lugar na ito, kundi ito'y magpapatuloy hanggang sa muling pagbabalik ninyo upang kami ay patuloy na sunduin at ariin bilang iyong bayan. Ikaw lang ang nag-iisang alahayam na aming patuloy na pararangalan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Ruach HaKodesh at sa pangalang banal ni Mashiach Yahweh nung ikay nagkatawang tao. Yaman.